Eruptog po mga kapatid. Wait lang. Ayan. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Lord. At ngayong gabi, matatapos na po tayo sa libro ng Mark. Congratulations. And God bless. Now, sa pagtatapos po natin sa libro po ng Mark, ay marami po tayong naging baon, mga kapatid. Habang tayo po ay naghihintay sa Panginoon, at we are in the end, di ba, ng Mark. At and also, we were going to learn or to know yung resurrection ng ating pong Panginoon. So, let us pray. Heavenly Father, we glorify your holy name, O God. We thank you, Lord, na kayo ang tumulong po sa amin, na kayo ang sumama po sa amin, ang inyo pong banal na Espiritu ang pumilos sa amin pong mga buhay, O Diyos. As we are going to finish, Panginoon, the book of Mark, O God. Alam po namin, Ama, na ito po ay galing po sa inyo. As we finish tonight, Panginoon, nawa ay magkaroon ng bunga, Panginoon, sa amin pong mga buhay, ang inyong pong mga salita, na amin pong aaralin sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you, God, that you resurrect, Panginoon. Alam po namin na ito po ang patunay, Panginoon, ng inyong pong pangako sa amin, so that we can have this eternal life, Lord. At sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin ang pagsama niyo pa sa amin, Panginoon, sa amin pong pag-aaral. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At nakita po natin, di ba mga kapatid, na ilibing na ang ating Panginoon sa kanyang libingan, nabili ng isang mayaman because he really stand boldness to his faith at kinuha, di ba, yung bangkay ng ating Panginoon at inilibing doon sa libingan na hindi pa nagagamit. And there was 3 women, di ba, na nakasubaybay doon. They are looking, na tinitignan nila kung saan nilibing, di ba, ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo mga kapatid, without the resurrection of our Lord Jesus Christ, there is no forgiveness ng ating pong mga kasalanan. Without the resurrection, mga kapatid, wala po tayong freedom. Without resurrection, walang salvation. At walang hope para sa atin. Walang everlasting life para sa mga mananampalataya. There is no reconciliation, mga kapatid, between you, between me, sa ating Ama na nasa langit. Salamat! Tayo po ay, nagbubunyi ba kayo mga kapatid? Nagbubunyi ba ang ating mga puso? Kapag naiisip natin na nabuhay ang ating Panginoon gaya ng kanyang sinabi. Napakaganda na isip-isipin yung bagay na yun. Kasi 'di ba, kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, walang silbi. 'Di ba? Yung lahat ng ginagawa ng mga mananampalataya. Pero salamat, papuri sa Diyos kasi pinatunayan niya at patuloy niyang pinapatunayan, mga kapatid, sa bawat buhay po natin na totoo ang kanya pong mga pangako sa bawat isa po sa atin. Kaya magbibigay ito ng kalakasan sa bawat mananampalataya upang tayo po ay magpatuloy sa atin pong paglakad bilang mga mananampalataya. There's a lot of hindrances probably sa atin pong paglakad. There's a lot of stumbling block sa atin pong lakaran bilang mga mananampalataya. Pero palagi nating alalahanin na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay, na magmuli. At yun po ang patunay. That resurrection, mga kapatid, are the sealed na tayo po ay saved. Tapos na
At magbunyi po tayo lagi kung naiisip natin yung mga bagay po na ginagawa ng ating pong Panginoon sa atin. At sabi dito, pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, gumanon talaga si Sister Magdalena, gumanon siya. Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila ay nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong na nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato, ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato, at pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan, at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazareth na ipinako sa krus? Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa Kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito, at dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. So, itong mga kapatid, itong tatlong babae po na ito na nagngangalang Maria Magdalena, Salome at Maria na ina ni Santiago, napag-aralan natin last week, di ba, na sila yung nakasubaybay, tinitignan nila kung saan, alam nila kung saan nakalibing ang ating Panginoong Jesus. Na kung titignan natin ang buhay ng mga ito, mga kapatid, lagi nilang mini-minister, di ba, ang Panginoong Jesus. Sila yung mga babae na talagang handang sumunod sa Panginoon, nag-aalaga, di ba, sa Panginoon sa mga panahon na they are giving their life sa ating Panginoon. At sa mga panahon na yun, even in the death of the Lord, nandun pa din sila. Tinitignan nila kung nasaan ang ating Panginoon. And makikita natin dito, mga kapatid, probably may doubt sa kanila doon sa sinabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay. Pero makikita natin, mga kapatid, yung kanilang devotion. Diba? May doubt sila na muling mabubuhay kasi bumili sila, diba, ng mga pabango para ibuhos dito kay Jesus sa kanyang katawan na namatay. So, probably nandun pa rin yung doubt, diba, sa kanila na hindi mabubuhay, diba, yung ating Panginoon. Pero, yung devotion nila sa Diyos po na ito, sa taong ito, sa Diyos na ito, sa taong ito na ang ating Panginoong Jesucristo, yung devotion nila na pagbili ng pabango, alam niyo yun, mga kapatid, yung sacrifice ng mga babaeng ito na gumising ng maaga. The sacrifice, yung kanila pong rest, just to visit, di ba, ang Lord. At kung titignan natin the other account, di ba, ng scripture, di ba, may mga nagbabantay na mga sundalo kasi pinabantayan ng mga Pariseo, pakanakawin ng mga disciple, di ba, ang bangkay ng Panginoong Jesucristo. So, there is danger in there. Di ba, na probably mapapahamak sila pagpupunta po sila doon. Pero hindi nila tinignan niyon. Diba? Hindi nila sinabi na baka mapahamak tayo, wag na lang tayong pumunta, wag na lang tayong bumili ng pabango na ibubuhos sa katawan ni Kristo kasi expensive. Diba? Expensive ang mga pabango noong mga kapanahunan po nila. Mahirap gawin, diba? Expensive yung, pero alam niyo yung mga babaeng ito, mga kapatid, that it can encourage each and every one. Kasi karamihan sa atin ay mga babae. There are 1, 2, 3 na boys natin sa gabing ito. Na yung mga babaeng ito, mga kapatid, they don't look, di ba? Hindi sila nag-dwell
doon sa gigising ng maaga, di ba, para mag-prepare, bumili ng expensive na pabango for their devotion to this God. At yung danger na probably na makakaharap nila, di ba, kapag nandun yung mga tao, ay yung mga sundalo na hahadlang sa kanila. At meron pa silang isang problema, mga babae sila. Di ba? Tandaan natin na mas malakas pa din ang mga lalaki sa mga kapanahunan nila kasi they are working so hard. At yung mga babae, taga-igib lang, taga-linis siguro ng bahay, pero yung lakas, mas malakas pa din ang mga kalalakihan. Di ba? Sa mga kapanahunan, kaya nag-aalala sila at nag-uusap kung sino kayong mapapakiusapan nila. Di ba? Na maggulong. Ako siguro kaya kung igulong ng konti. Yung bato, pero malaki yun eh. Di ba? Na bato, nakita niyo na ba yung Jesus Stone? Kung gaano kalaki yung butas. Di ba? So, mas malaki yung bato. Di ba? Na-isil doon. So, mabigat. Kung gaano kakapal pa, yung bato na yon kung ilang kilo, hindi kaya ng mga babae ito. Kaya nag-aalala sila, mga kapatid, na sino kayo mapapakiusapan natin pagdating natin doon. Pero hindi nila yung naging excuse para hindi tumuloy. Mga kapatid, para hindi tignan yung libingan ng ating Panginoon. Na-realize ko lang na sa paglakad ng isang mananampalataya, marami yung makikita nating probably we can't be able to make it. Kasi mabigat siya, mahirap siya, dangerous siya, sacrificial yung gagawin, di ba? Probably yung mga bagay, di ba, na mahalaga sa atin. Pero ang mga babaeng ito, mga kapatid, na nagbibigay lang talaga ng halaga sa Panginoon, minamahal ang Panginoon, hindi nila tinignan yan. Hindi nila in-excuse yung sarili na, huwag na lang tayong pumunta kasi patay naman si Jesus na. Hindi naman natin kayang igulong yung bato. So, huwag na tayong tumuloy. Pero hindi, mga kapatid. They just go there. At pagpunta nila doon, nakita nila, nakaluka mo dun. Ay, nag-Ilocano. Hala! Nag-Ilocano na ako. Sino bang mga Tagalog dito? Si Sister, anong pangalan ni Sis? Hindi, si ate. Tagalog siya. Tapos si Inay. Marami na tayong mga Tagalog pala. So, hindi nila in-expect, nagulat sila. Alam niyo yun, mga kapatid, bakit kaya bukas yung libingan? Diba, nabasa natin kanina na nakabukas na, tapos may lumitaw, diba, na dalawang anghel yun eh. Yung account ng iba, sinabi doon na may isa sa ulunan natin, isa sa paanan. At yung sinabi naman ni Mark, yung nagsalita, di ba, na angel. At natakot sila, di ba, doon sa, hindi pa nila na-internalize yung sinasabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay. Na mangyayari ang mga bagay na yon, papahirapan siya, mamamatay siya, at muli siyang mabubuhay. Hindi pa nila yun na nakikita. Diba? Hindi pa nila nakikita. Kaya yung takot, sino ba naman, diba, ang hindi matatakot na asan na yung patay? Diba? Probably, baka ninakaw na, o kaya kinuha na, o kaya asan na? Diba? Sino yung hindi matatakot? Diba? At ang babae ito, ipinakita nila. Nakita nila yung takot, may takot doon sa kanila. Pero sabi ng mga anghel, ang emphasization nitong si Mark ay binata. Diba? Binata yung kanyang paglalarawan sa mga anghel na ito. Huwag kayong matakot. Diba? Do not fear. Hinahanap niyo ba yung si Jesus ng taga Nazareth? Muli na siyang binuhay ng Diyos. Pero wala pa din sa kanila yan. Di pa rin nila talaga nakuha. Diba? Yung mensahe. Sinabi niya, sabihin niyo kay Pedro, diba? Sa mga alagad ko at kay Pedro. Sabi niya, bakit kaya may Pedro doon? Na talagang sinabi pa nila na si Peter. Alam niyo, mga kapatid, there will always personal for Peter. Kasi diba,
3 beses niyang kinaila, di ba, ang Panginoon. So there is still personal na pag-invite, di ba, sa kanya ng Panginoon, di ba, na pumunta sa Galilea para sila ay mag-meet po doon. So, alam niyo yan, na kahit na gano'n yung ginawa ni Peter, nakita natin na nagsisi siya. Nagsisi si Peter, and Christ is willing to forgive him, to invite Peter at ang kanyang mga alagad to go, di ba, doon sa meeting place na sinasabi lagi ng Panginoon sa kanila sa Galilea. At lumabas sila, sinabi dito na, at dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Yun na yung end ni Mark. Parang hindi na sinabi ng mga babaeng ito yung magandang balita. Pero sa account kasi ni Matthew and the other account of John and Luke, mga kapatid, sinabi nila yung magandang balita. Ang mga babaeng ito. At maganda yung sinabi sa Matthew 28. Tignan lang po natin, mga kapatid. Sabi dito, sabi niya, dahil at dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. Alam niyo yan, mga kapatid, there is fear, but there's joy in them. Bakit? Kasi binuhay na magmuli ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesukristo. At patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang magandang balita, di ba, ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Ngunit, sinalubong sila. Napakaganda yung bagay na ito, mga kapatid. When they are rushing to the disciples to really give the good news, to relay the good news na sinabi po ng mga angel, sinalubong sila ni Jesus, mga kapatid. At binati sila. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagpakita sa kanila at binati sila, mga kapatid. At lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa, at sinamba siya. That's the time, mga kapatid, na talagang nangibabaw yung galak ng mga babae po na ito dahil napatunayan nila na totoo nga, buhay nga ang Panginoong Hesukristo, that He deserved na magpatira pa ang bawat isa sa Kanya. Nagalak sila, mga kapatid. Sinamba nila when they saw Christ, mga kapatid. Sinamba nila ang Panginoong Hesukristo. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Napakaganda yung word na sinabi ng Lord na kapatid ko. Mga kapatid, because that's the beginning, mga kapatid, of our reconciliation to the Father. We are called to be, or we are called na mga daughters and son ng Diyos Ama. The relationship of God and human, mga kapatid, ay na-reconcile na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo kung tayo ay maniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus at ang kamatayan niya sa cross at ang kanyang muling pagkabuhay at tanggapin ang ating Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay. Gusto ko lang na sabihin niyo sa mga kapatid ko, napakasarap pakinggan yung bagay na yun, mga kapatid. Sabihin mo sa mga kapatid ko, it's very sweet, mga kapatid, na pakinggan yung sinabi po ng Diyos na yun. Because that's really a sweet word na tinapos talaga ng ating Panginoong Hesukristo ang kanya pong misyon dito sa lupa. At na-reconcile yung relationship, di ba, na sinira, di ba, nung unang panahon pa, na ilapit tayo, mga kapatid, Jew or Gentile was reconciled to the Father. So, napakaganda. It's very, very exciting na isipin
Di ba yung mga bagay na iyon? At naisip ko lang, yung kinagwento ko kay Ate Mel sa kay Pastora, na yung may kasama kami, di ba, na na sinabi ko lang yung tinuturuan kong mag-pray yung anak ko sa God ng Israel. Tapos sabi niya, ayaw kong makipag-usap kapag ganyan yung rejection, di ba, ng tao sa Diyos na ito, when He is not ashamed to tell, di ba, nasabihin mo sa mga kapatid ko. Kasi tinapos niya yung kanya pong purpose dito sa lupa at naging kaluguran siya. There's no one kasi, mga kapatid, only Christ can do that. At napakaganda na tignan because this is a good news for you and for me, di ba? The resurrection of our Lord Jesus Christ. At nakita natin, di ba, na sa pamamagitan ng mga tatlong babaeng ito, mahihina man, di ba, iniisip nila yung kanilang kahinaan to roll the stone. But it's already done. Di ba? At binati pa sila ng ating Panginoon. When they want to really rush and spread the good news to the disciples, to the followers of Christ, binati sila ng Panginoon. Humayo kayo, sabihin niyo sa mga kapatid ko. Binigyan sila, di ba, ng assurance ng Lord. Binigyan sila ng command ng Lord. At tayo mga kapatid, binigyan tayo ng command ng Lord. Mga kapatid, hindi natin titignan na tayo mga babae lang. Minsan kasi, di ba, I'm only girl. I can't do that. Nahihiya ako. Di ba? Hindi ko kayang mag-share ng salita ng Lord. Minsan hindi pinapatayo ang mga babae kasi mga lalaki lang daw yung pwedeng tumayo. We don't have right. But you can see in the scripture, mga kapatid, yung paggamit ng Panginoon, pag-command ng Lord sa mga babae to preach the gospel. Because that's our great commission. To really tell to people the good news about the Lord Jesus Christ. Are we telling it? Or are we hiding it? Kasi minsan may mga tao na nahihiyang magsabi patungkol sa kanilang pananampalataya. Pero alam niyo mga kapatid, as we go on, sabi dito, maagang-maaga ng unang araw, this is the last part of Mark, ng linggo, matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. No one believes kay Maria Magdalena. In-emphasize, di ba, yung kung saan galing itong si Maria, yung ilang demonyo ang pinalayas ng Panginoon sa kanya nung siya po ay makasalanan pa. As he saw the Lord, di ba, he rushed to say the good news sa mga alagad, mga kapatid. Niya sinabi yung magandang balita at nandun sila, nagluluksa at nag-iiyakan. Hindi pa nabubuksan lang talaga, di ba? Yung kanila pong pangunawa, they think na ang iniisip, yung isang itong dalawa, di ba, na naglalakad, they think na iniisip nila na si Kristo, na si Jesus na yung magliligtas sa Israel. Yun ang iniisip na niligtas na sila. Pero ayaw nilang maniwala. Ipinakita na lahat ng ating Panginoon, di ba, yung mga patunay, ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang lahat, for them to believe Him as the Messiah. But they don't believe. At kahit sa muling pagkabuhay, nakita na ni Maria Magdalena, hindi pa rin nila siya pinapaniwalaan. Probably they think na nasasapian na naman siya ng demonyo. Di ba? Kasi sinabihan din si Kristo, di ba, prinsipe ng mga demonyo. Kaya siya nakapagpapalayas ng mga demonyo. So they might think like that, mga kapatid. Pero itong si Maria, sinabi niya yung magandang balita. Whatever they think, whether they believe it or not,
nagsabi siya sa kanyang nakita na magandang balita. Sinabi niya sa mga alagad. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit iba ang kanyang anyo. Noon, bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamaan ang nangyari, ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Ito yung sinasabi ko kanina, na pero iba yung anyo ng Lord in the end part na lang ng ano yan, yung account ni Lucas, ay doon na lang nila nakita pero nawala na ang Panginoon. Hindi nila nakilala nila pero nawala na siyang bigla. Ito yung sinasabi ko na iniisip nila ito yung magliligtas, 'di ba, sa Israel. Pagkatapos nagpakita si Jesus sa 11 alagad. Habang kumakain ang mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Ilan yung mga nagsabi, mga kapatid? Yung mga babae, yung mga alagad na pinakitaan ng Panginoon, hindi pa rin sila naniwala. There's still doubt in there. Mga kapatid, na nakita na ng mga mata, di ba, ng mga tao po na ito na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. They should be happy, di ba, pero ayaw pa rin nila, hindi pa rin nila pinaniwalaan. Kaya si Jesus mismo ang nagpakita sa kanila. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo, kasi in the other account, sabi pa ng Lord na may word ng Lord na foolish doon sa account ni Lucas. Na hindi talaga kayo sinabi ko na ito noon pa na mamamatay, 'di ba, ang Kristo, papahirapan, mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. At yun ngayong nangyari. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. The Lord commanded ang kanyang pong alagad, mga kapatid, na humayo kayo at ipangaral ang magandang balita. Hindi po siya sinabi na, Peter, ikaw lang ang humayo at magbalita ng magandang balita. Lahat sila sinabihan po ng Panginoon. And there are accounts na sinabi niya na magpapalayas ng mga demonyo, iinom ng lason. Yung mga iba naman, minimisquote nila yung bagay na ito, mga kapatid, na talagang kukuha ka ng ahas, mamamatay ka talaga. Iinom ka ng lason, mamamatay ka talaga. Mark is emphasizing in the Lord Jesus Christ is telling that He will be with you, with us, in danger, spreading and telling the gospel. Saan man tayo dalhin ng Lord, mga kapatid, dito man sa Israel, saan mang lupalop ng mundo, na magbalita ng magandang balita. When the Lord commanded us, He will be there for us. Hindi yung maghuhuli ka ng ahas, tapos ipapakagat mo yung sarili mo. Kasi may mga naggaganyan sa YouTube. Namatay. Foolishness yun. Hindi tayo binigyan ng Lord ng ganong wisdom. Mga kapatid, God is telling us that He will going to protect us in times of danger. When He commanded us na humayo kayo at ipamalita ang magandang balita, ituro ang magandang balita. He commanded each and every one. Mga kapatid, walang in-exclude ang Lord. We are all included. So what is your platform? Where are you to tell the gospel? Nasa trabaho ka? You can tell. Babad ka sa Facebook, sa TikTok, sa anong mga platform ng panahon ngayon. Use it.
Nakikipag-usap tayo sa mga kaibigan natin, magdamag maghapon, kasi may kapitbahay talaga akong Pinay. Napakasipag niyang makipag-usap sa mula umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. May kausap siya sa telepono. So, ang ginagawa ko pag nagba-Bible study, yung cellphone ko, nilalagay ko sa bintana. O sige, makinig ka din dyan. Kasi malakas din yung sounds. Sana may makuha siya. Diba? At, ano ba yung mga kinakausap? Sino ba yung mga kinakausap natin? Are we sharing them the gospel of Christ? Mga kapatid, nakita natin yung magandang balita, di ba, sa atin pong mga buhay. Don't hide it. Kasi kinuman tayo ng Lord na humayo and He will protect us. Mga kapatid, napatunayan na natin yan dito sa Israel. How many times sa atin pong mga buhay. Gustong-gusto ko yung sinabi ng mga kaibigan ni Daniel na the God that we are serving, kung ipupunta nyo kami sa furnace fire na yan, will save us. But if will not, it's His will, and we will not bow down doon sa ipinatayo, di ba, na ribulto, na sasambahin ng mga tao doon sa Babylonia. Whatever happened, it's always the will of God. Mga kapatid, sa atin pong buhay, huwag po tayong matakot. God is telling us, don't fear. Di ba? Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot sa atin pong pagsasabi. Because this is a good news. Tanggapin man nila or hindi nila tanggapin, di ba, yung atin pong sinasabi. Sabihin lang natin yung magandang balita na ito sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayong at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. So the Lord, I think this is, so the Lord will always prove Himself to people. You cannot defend God, He can defend Himself. The commitment that we have, mga kapatid, is that the commission that we have, is that you say, we tell, we share. Yun yung Great Commission, mga kapatid, natin, na mga mananampalataya. And God will defend yung atin pong sinasabi sa mga tao po na ito. As He tell, di ba? Painumin ng laso ng kagatangan, He will protect us, mga kapatid. He will defend Himself. He can defend Himself without defending, di ba? Hindi natin kailangan i-depensa ng Panginoon. Kayang-kaya niyang depensahan ang ating ang sarili niya. But we stand on our faith, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa ating pong paglilingkod. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at di lilipas na balita na walang hanggang kaligtasan. It will never ceases. It will never get old, this good news, mga kapatid. It's always a good news every day sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Kaya nga, wala tayong iba na gagawin sa buhay po na ito. Mga kapatid, don't get busy on this world, but be busy in sharing the Word of God sa iba. Yun ang ating gagawin habang hinihintay natin ang ating Diyos Ama, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Nakaupo siya sa kanan ng Ama, mga kapatid, at muli siyang darating. Muli siyang darating, mga kapatid, to judge the world, to judge each and every one. Kaya mga kapatid, as we are waiting to the Lord, lagi-lagi po nating sabihin, lagi-lagi nating aalalahanin na tayo ay na-save na at ang ating gagawin ay ipamalita
yung magandang balita na ito sa mga tao, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Wherever you are, and God will protect you. And do not fear. God is with you all the time. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. Thank you for the salvation. Thank you, Lord, na kayo lagi yung nagpapaalala po sa amin sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Maraming salamat na patuloy niyong ipinapaalala ang inyo pong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, na sinabi niyo na huwag kaming matakot, Panginoon. Maraming salamat for your protection, Panginoon. When we are sharing your word, we know, God, it is your glory. It is to reach people, Panginoon, na maipamahagi, maisabi, Panginoon, ang magandang balita ng kaligtasan. Ama, patuloy naming dalangin na tulungan niyo po kaming magkaroon ng courage to share your word, to share the good news, Panginoon, sa lahat po ng aming nakakausap, sa anumang platform, Panginoon, na meron kami sa mga kapanahunan na ito. Use us, Lord. Use this platform, O Lord. Use our lives, Panginoon, para sa magandang balita na ito. At marami po sana ang maabot ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng magandang balita na ito. Sa inyo po yung papuri, Panginoon, at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.